mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagpapakumbaba. May napansin ka na bang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng pinakamatalinong isip, ngunit madaling nauunawaan ng isang puso na marunong magtiwala? May mga batang madaling maniwala na mahal sila ng kanilang mga magulang. Hindi nila kailangang pag-aralan ang pagmamahal sapagkat nararanasan nila ito. Samantalang may mga matatandang marami namang alam, maraming nabasa, marami ng mga titulo, ngunit hirap pa rin magtiwala sa Diyos. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil minsan napupuno na ang isip, ngunit nananatiling sarado naman ang puso. Marahil ito ang nais ipaalala ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito ayon kay San Mateo. Nanalangin si Jesus sa Ama at sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, ngunit ipinahayag mo sa mga bata. Sa unang tingin, tila nakapagtataka ang kanyang sinabi. Ayaw ba ng Diyos sa mga matatalino? Siyempre hindi. Ang tinutukoy ni Jesus ay hindi ang talino ng isip, kundi ang saloobin ng ating puso. May mga taong maraming alam, ngunit hindi naman marunong makinig. May mga taong sanay na sanay magturo, pero sila mismo ayaw naman magpaturo. May mga taong kumbinsidong alam na nila ang lahat, kaya wala nang puwang ang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ang batang puso ay kakaiba. Ang batang puso ay marunong humanga, marunong magtanong, marunong magtiwala, marunong tumanggap. At dito natin matatagpuan yung salitang gustong sabihin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At yan ay ang pagpapakumbaba. Hindi ito pagmamaliit sa sarili, hindi rin ito kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan, katarungan at biyaya. Ito yung pusong handang magsabing, Panginoon, turuan mo ako. Gusto kong matuto sa iyo. Napakaganda ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagpasalamat dahil ang lahat ay nakaunawa sa Kanya. Nagpasalamat siya dahil may mga pusong bukas na tumanggap sa Kanyang mensahe. At ganoon pa rin hanggang ngayon. Hindi hadlang ang kakulangan sa pinag-aralan upang makilala ang Diyos. Mas malaking hadlang yung kapalaluan. May mga taong simple ang pamumuhay, ngunit malalim, sobrang lalim ang pananampalataya. May mga taong hindi kilala ng mundo, ngunit kilalang kilala ng Diyos. May mga taong walang maraming salita, ngunit ang kanilang buhay ay malinaw na patutuo ng Ebanghelyo. Sa taon na aking pagkapari, napakaraming tao na ang ganitong nakilala ko. Meron din mga taong maraming alam naman tungkol sa Diyos, ngunit
hindi tunay na nakakakilala sa Kanya. At ito yung malaking pagkakaiba. Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay iba tungkol sa pagkilala sa Diyos. Maari mong kabisaduhin ang buong Biblia, maari mong ipaliwanag ang bawat doktrina ng simbahan, ngunit kung walang kababaang loob, hindi pa rin lubos na nakikilala ang Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ng ating Panginoong Hesus, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang sinumang gustong pagpahayagan ng anak. Ito'y napakalalim na pananalita ng ating Panginoong Hesus. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang bunga ng ating pagsisikap. Ito ay biyayang ipinagkakaloob. At ang biyayang ito ay tinatanggap ng puso na marunong magpakumbaba. At ganito rin ang ating karanasan. Alam niyo po, kapag puno tayo ng sarili nating opinyon, wala na, hirap na tayong makinig niyan. Kapag puno tayo ng yabang sa puso, wala na, hirap na tayong matuto, baka nga ayaw na nating matuto. Kapag puno tayo ng sarili nating mga plano, hirap na nating tanggapin ang plano ng Diyos. Ngunit kapag marunong tayong magpakumbaba, nagsisimulang magsalita ang Diyos sa ating puso. Ito yung napakagandang sinasabi at naisabihin sa atin ng ating Ebanghelyo. Madalas nating iniisip na ang Diyos ay natatagpuan sa mga pambihirang karanasan, tulad ng mga malalaking himala, sa mga kahanga-hangang mga pangyayari sa buhay natin, sa ating paligid. Ngunit ipinakikita ni Jesus na ang Diyos ay unang nagpapahayag ng kanyang sarili sa pusong marunong magpakumbaba. Kaya nga tulad ng isang bata, hindi ang pinakamatalino ang unang nakakakita sa Diyos, kundi ang taong handang umamin na kailangan niya ang Diyos. At kapag ang tao ay puno ng yabang sa puso, hindi niya tatanggapit aaminin na kailangan niya ang Diyos. Mga kapatid, iyon ang tunay na karunungan. Hindi ang malaman ang lahat, kundi ang malaman kung kanino ka lalapit. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magsuri. Suriin natin ang ating puso. May mga pagkakataon bang iniisip natin na alam na natin yung lahat? May mga pagkakataon bang hindi na tayo marunong tumanggap ng payo, ng paalala? May mga pagkakataon bang inuuna natin ang ating kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos? Siguro maraming beses, ano po? Kung oo, marahil ay panahon ng muling maging parang bata sa harap ng Ama. Hindi sa pagiging isip bata, sa pagiging playful, kundi sa pagiging bukas, pagiging mapagtiwala at pagiging mapagpakumbaba. Kaya tandaan natin yung salitang pagpapakumbaba, humility, being humble. Sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng pusong perpekto, kundi ang hinahanap niya ay ang pusong bukas. At ang pusong marunong magpakumbaba ay siyang pusong pinupuno ng kanyang karunungan, ng kanyang kapayapaan, at ng kanyang pag-ibig. Kapag natutunan nating yumuko sa harap ng Diyos, doon natin tunay na matatagpuan ang taas ng kanyang biyaya. Kaya nga, patuloy tayong magnilay, mga kapatid, sa araw na ito. Tanungin natin, meron bang bahagi ng ating buhay na puno pa rin ng kapalaluan o pagtitiwala sa sarili, kaya nahihirapan tayong marinig ang tinig ng Diyos? Paano natin inaanyayahan si Kristo na maging higit, o paano tayo inahayaan ni Kristo na maging higit pang magpakumbaba araw-araw sa buhay natin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong paanyaya na lumapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Alisin mo ang aming kapalaluan at turuan mo kaming maging bukas sa iyong kalooban. Gawin mo kaming tulad ng isang batang nagtitiwala sa Ama upang araw-araw ay lalo ka naming makilala at mahalin.
Naway ang aming isip at puso ay laging maging tahanan ng iyong katotohanan at biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo,